Magandang hapon po mga kasimpleng buhay. At sa video po na ito ay magsasabog po ako ng pataba sa mga tanim namin na talbos kamuti. Ito po yung pataba na to ay pinaghalong urea at triple 14. Ayan po, at dinuduro ko lang po dahil meron po mga buo-buo yung urea. Ayan, kailangan po pino yung kanyang pataba para maganda sabog. At ayun ang mga kasimpleng buhay, at dito na po ako sa tanim kong mga talbos kamuti at sisimulan ko na pong magsabog ng mga abono. Ayan, inuna ko muna pong lagyan yung mais, paunti-unti ko pong nilagyan, pati po yun sa kabila. Ayan, para po meron din silang pagkain na abono. Ayun mga kasimpleng buhay, ganito lang po yung pagsabog ng pataba sa mga talbos ng kamuti. Parang sa lang din, sa palay lang din. Ayan, at pagkatapos po niya na masabugan, ayan, at meron po akong gagawin dyan para hindi po sumabit doon sa dahon yung mga mga abono, dahil kapag hindi po tinanggal yung abono doon sa dahon, masusunog po yung kanyang dahon. Ayan po mga kasimpleng buhay, at ito po yung pataba na to ay pangalawang bisis ko pa lang po itong napatabaan yung talbos ng kamuti. Ayan, kung napapansin nyo po yung tanim kong mais, ayan po ay maganda at malaki na po sila. At malapit na rin po yung mamulaklak. Ayan po, ang mais na yan ay kulay violet. At ayan po mga kasimpleng buhay, at ganyan lang po yung pagsasabog ng abono sa talbusan ng kamuti. Kung meron po kayong mga tanim, ganyan lang po yung pamamaraan sa pag-aabono ng talbusan. Ayan po mga kasimpleng buhay, dahil maaga pa naman, mamaya pa po ng alas 6 yung aking duty. Bali sinabugan ko muna po. Kahapon sana ay magsasabog ako, kaso nga lang ay maghapon yung ulan, kaya hindi na ako nakapag-abono. Mahirap kasi mag-abono pag basa yung dahon. Kumakapit po yung kumakapit yung abono sa mga dahon. Kaya mahirap pong tanggalin yon, yung abono na yon. Dinamihan ko na po yung paglalagay ng abono para sa pang 2 linggo po yan, yung abono na yan. Pinapalan ko na po dahil malalaki naman po yung talbos. Pwede na nga po siyang pitasan. Ayan, dinamihan ko na po para maganda po yung kanilang paglaki. Kapag yan po napitasan ng unang pitas, dadami na po yung kanyang usbong. Doon na po yan siya makaka-recover at kakapal na po yung kanyang talbos. Ayan po mga kasimpleng buhay, at ganyan lang po kasimple ang pagsasabog ng pataba. Parang nagpapataba ka lang din sa palay. Ayan. At doon po sa kabilang area na tataniman ko ng talbos, yung unang tanim ko po doon ay nilagyan ko rin po ng abono. Ayan po mga kasimpleng buhay, at maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at sa mga viewers ko po dyan. At sana po ay huwag po kayo magsawang suportahan pa yung aking YouTube channel. Napakasarap po sa pakiramdam ng pagtatanim ng mga gulay, lalo na kapag nakikita mong maganda at mga malulusog. Ang sarap po sa feeling. Ang ganda rin pong libangan, lalo na pag may trabaho ka, na pagod ka sa trabaho at pag uwi mo ng bahay ay kailangan mo mag-relax, punta ka lang po sa mga tanim mong gulay. Ayun po mga kasimpleng buhay, update ko po kayo pag nag-harvest po ako dito sa unang harvest ng talbos kamuti, at ipapakita ko po sa inyo. Hindi naman po ito karamihan na na ma-harvest. Tamang lang po, tamang pang dagdag sa budget lang po yung aking gagawin. Isa po sa magandang libangan ang pagtatanim ng gulay.
Pwede rin po sa mga pasok kung sakaling wala po kayong malawak na lupain. Ayan. Dito po kasi sa lugar ng asawa ko, maluwang po yung taniman dito. So nga lang, minsan hindi maisingit dahil nga po may trabaho. Minsan pagod na rin. Kaya ang ginagawa ko po ay inuunti-unti ko lang pong pagtatanim. Dito po sa likod ng bahay, meron po ako mga bagong tanim dito na okra, patula, tanglad, sitaw. Yan po. Meron pa po akong pinunlang papaya. At meron din po akong tanim na siling talbusan. Ito nga pala mga kasimpleng buhay at gagamitan ko po siya ng walis at para matanggal po yung mga abono na sinabog ko sa mga tanim. Yan. Ganyan lang po yung tatanggal ng abono. Kailangan na pong gamitan ng walis. Yan. Hindi naman po ganong kalakasan, yung saktuhan lang po yung ng walis para hindi po masira yung talbos ng kamote. Kasi pag hindi po tinanggal yung abono na yan, maaari pong masunog yung kanyang mga dahon. Ang kanyang mga talbos, yan kung napapansin nyo po, yun, meron po mayroong nakapatong na abono. Ganyan po ganyan po yung pamamaraan ng pagsasabog ng abono sa tanim na talbos kamuti. Hindi po katulad ng ibang tanim na talagang sa tabi ng puno is nilalagay yung pataba. Paraan din yan para mapabilis yung pag-apply ng abono. Kahit marami po yung isabog mo dyan, basta pagkatapos mong sabugan ay kailangan mo siyang walisan para mahulog yung mga nakapatong na abono. Ayun po mga kasimpleng buhay at maraming salamat po sa inyo lahat at hanggang dito lang po muna yung aking video. Ingat po kayong lahat.